Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. Ngayon nga tatalakayin natin ang maikling kasaysayan ng Kaaba, inshallah. So sinasabi, Yaqa'ul Masjidul Haram fi Makkah wa hiya madinatun fi jaziratil Arab tartafi an sathil bahri binahwi 330 metran. Ang Masjidul Haram na kung saan naroon ang Kaaba, ito raw ay matatagpuan sa Jaziratul Arab, yung Arabian Peninsula. So geographically, ang lugar na yon ay tinatawag na Jaziratul Arab, katulad ng kung paanong ang kasalukuyang Palestine, Lebanon, Jordan, at Syria ay tinatawag noon na Sham, mula nung una pang panahon. Yung lugar na kung saan naroon ng Kaaba ay tinatawag na Masjidul Haram. Haram, ibig sabihin banal, na bagaman pareho sila ng kahulugan ng haram na pinagbabawal, ang haram sa konteksto nito ay banal. Kumbaga hindi maaring lalabagin, katulad ng kung paanong ang mga haram na gawain ay hindi maaring lalabagin. At katulad dito doon sa hadith, wahimallahi maharimuhu. Ang hima ni Allah o ang pribadong pastulan ni Allah ay ang kanyang mga pinagbabawal. So bawal kang papasok doon, bawal mong panghimasukan yun. So katulad din yun ng konteksto dito na bakit tinawag ang Masjidul Haram bilang haram. O tinatawag din ang Masjidul Haram bilang Haram al-Makki at iba pang mga tawag dito. Haram o haram ang lugar na yun sa kabuuan, sa Makkah. At traditionally, ito rin yung lugar na nakikilala na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi Muslim dito, katulad sa Madina. Pinagbabawal na papasok sila rito. At ang Masjidul Haram, ito yung lugar lang ng masjid. Okay? Hindi yung buong Makkah ay Masjidul Haram. Okay? Ang Masjidul Haram na tinutukoy, ito yung masjid lang na mayroong na matatagpuan dito ang Kaaba. Okay? Kasi yung iba nag-aakala na kapag nandun sila sa Makkah at nag-ikama sa Masjidul Haram, naroon sila sa hotel nila, sasabay sila sa sala ng Masjidul Haram. Mali ito. Mali ito na gawain. Ninakala nila na meron pa rin silang gantimpala na katulad ng makukuha nung nagsala sa loob ng Masjidul Haram. Ang tao, para maituring na nagsala kasama ang jamaah, ay marapat na nagsala na ang kanyang pisikal na katawan sa sala ay konektado doon sa jamaah. Okay? Kung halimbawa, nagsala dito at merong tao na nandun sa kanyang bahay, sumasabay siya sa sala ng masjid dito, hindi pwede. Okay? Kung gusto niyong sumabay sa jamaah, pumunta kayo sa masjid. Pumunta kayo sa masjid. So, ganun din ang mangyayari doon sa tao na, halimbawa, nandun siya sa hotel sa tapat ng Masjidul Haram at sasabay siya sa sala doon sa Masjidul Haram na hindi naman siya pumunta doon, wala siyang sala na may gantimpala na katulad ng nagsala sa Masjidul Haram. Pero halimbawa, paano yan? Kung wala nang lugar sa loob ng Masjidul Haram o iba pang mga masjid, hindi ka na makapasok kasi puno na, nandun ka na sa kalsada, maaaring meron ka pa ring reward ng jamaah, sala ng jamaah o salatul jumaah o iba pa, dahil konektado ka pa rin naman sa jamaah. Naintindihan niyo yung pinagkaiba? Oo lang kayo ng oo ha.
Pag tinanong ko to, wala na naman. Yung tao na nasa labas na ng masjid nagsasala dahil hindi na makapasok, kung konektado ang kanilang saf sa jamaah, maaari na pareho sila ng gantimpala doon sa mga nasa loob, nakapagsala sila ng jamaah. Pero maaring mangyari nga, yun nga nasa bahay. At syempre, maaring mangyari rin na yung tao, may espasyo pa sa loob pero hindi naman siya pumasok. So hindi rin siya konektado sa jamaah. Hindi siya konektado sa jamaah. At maaring hindi kumpleto ang kanyang sala o baka hindi patanggap ang kanyang sala. Depende sa kanyang kalagayan. So nilinaw lang natin dito ang konteksto ng Masjidul Haram sa tinatalakay natin doon sa Kaaba. Na naririto sa Masjidul Haram ang Kaaba. At ang Masjidul Haram naman ay matatagpuan sa Makkah. Hindi lang Masjidul Haram ang masjid sa Makkah. Marami pang iba. Marami pang ibang mga masjid sa Makkah. Okay? At ang sala sa iba pang mga masjid doon ay syempre hindi kasing laki ng gantimpala sa sala sa Masjidul Haram, pero maaari nating masabi na dahil sa kadakilaan ng Makkah bilang banal na lugar, maaari rin masabi na mas mainam ang sala sa alinman sa mga masjid sa Makkah kaysa sa iba pang mga lugar. At sinasabi nga ng mga scholar, na kapag tumataas daw ang antas ng syaraf o karangalan o kabanalan ng isang lugar o isang panahon, lumalaki rin ang mga gantimpala rito at syempre mga pagkakasala na ginagawa rito. So anong tinutukoy na lugar at panahon? Halimbawa sa Makkah, so ang kabuuan nito ay malaki ang gantimpala, mas malaki ang gantimpala inshallah sa bawat sala rito. At syempre, ang kasalanan na gagawin dito ay mas malaki rin ang parusa. Mas malaki rin ang parusa. Katulad halimbawa din sa ngayon ay banal na buwan ng Rajab. Merong 4 na Ashhurul Hurum, di ba? Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram na 3 magkakarugtong, at isa na Rajab na nakahiwalay. Ngayon yung buwan na ito. 2 buwan bago mag-Ramadan. So ganyan din, ito ay kumbaga mainam ang mga gawain dito mabubuti at ang mga kasalanan na gagawin dito ay maaring mas malaki rin ang kumbaga pananagutan. Ganon din sa Ramadan. Nabagaman hindi kabilang ang Ramadan sa Ashhurul Hurum, ito ay specifically pinahalagahan sa Islam bilang buwan ng pag-aayuno. Na ang gawaing mabubuti rito ay may inam o maaaring may malaking gantimpala, lalong-lalo na yung mga sunna na gawain. Sa mga oras, bukod sa pag-aayuno, mga sunna na gawain, sa oras ng pag-aayuno kahit hindi sa oras ng pag-aayuno sa gabi. At syempre, doon sa Ashar Dhul Hijjah, sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, mas malaki ang gantimpala sa mabubuting gawain dito at mas malaki rin ang kasalanan sa mga kasalanan dito. At ang Masjidul Haram, ito ay matatagpuan 330 meters above sea level. So medyo mataas ang lugar ng Makkah. Mas mataas pa rito. Ito, nasa ano ito eh. Yung dyan sa taas, nakita ko kasi yung contour map sa Google Maps. Yung dyan sa may repealing, 100 meters above sea level. So mas mataas pa yung Masjidul Haram dito. Ito siguro nasa 50, ganun. Wayarji'u tarikhu amaratuha ila ahdi Ibrahim al-Khalil wabnuhu Ismail alayhimassalam. At ang pinakamaaga na naitala na kasaysayan nito ay doon nga sa panahon ni Ibrahim alayhissalam at ng kanyang anak na si Ismail alayhimassalam.
o alayhis salam. Alayhimas salam silang dalawa. Wa fiha wulida nabiyul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fiha mahbatul wahi awwala ma nazal. So dito ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito unang bumaba ang kapahayagan. Ngayon, bakit sinasabi rito na ang kasaysayan ng Kaaba ay kay Ibrahim alayhis salam? Ito kasi yung pinakamatibay na pananaw na si Ibrahim alayhis salam ang nagtayo ng Kaaba. Bagaman meron din namang mga nagsasabi na ito ay panahon pa ni Adan. Pero yun nga, ang Kaaba na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napagtibay sa kasaysayan, ito yung Kaaba na itinayo ni Ibrahim alayhis salam. Wa minha sya'a nur al-Islam wa bihal masjidil haram wa huwa awwalu masjidin wudi'a lin-nasi fil ardi. At mula rito raw ay sumikat ang liwanag ng Islam at naririto ang Masjidil Haram sa Kaaba. Naririto sa Makkah ang Kaaba, ang Masjidil Haram. At ito nga ang kauna-unahan daw na bahay na itinayo para sa mga tao para sa pagsamba kay Allah. Kauna-unahang masjid na itinayo. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sinabi ni Allah sa surah Ali Imran verse 96, tunay ng unang bahay, unang gusali na itinayo para sa mga tao ay tiyak na yaong nasa Bakka, na isa sa mga lumang pangalan ng Makkah, mubarakan, mabiyaya, at gabay para sa mga nilikha. So dito tinukoy Bakka. Sa mga salita kasi maaring nagbabago-bago yung pronunciation ng iba't ibang mga lugar depende sa paglipas ng panahon. Maaring magbabago-bago yung pangalan. Bawa niya, naalala ko dun sa yun nga, nag-aral kami ng pre-colonial Philippines. So, yung Visayas daw, yung Visayas, meron kasing nagpo-forward ng theory na nanggaling ito sa salitang Srivijaya. Yung Srivijaya, ito isang Buddhist empire na nakasakop sa halos kabuuan ng Southeast Asia. Pero sinasabi ng mga linguist, imposible na galing sa Srivijaya ang Visayas. Kasi kung mag-mutate man ang Vijaya, hindi Bisaya, Bidaya. Dahil mas malapit ang ang letter D sa J, kumbaga. So, nire-reject yon ng marami sa mga linguist na ang Visayas ay nanggaling sa Srivijaya. So ganito rin, ang Bakka ay tinatawag noon na Bakka at ngayon ay kasalukuyang tinatawag na Makkah. Pero nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Makkah ay tinatawag ng Makkah. Ito na inabutan niyang pangalan. Wa thabata fi sahih Muslim an Abi Dharr, iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Dharr, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ard. Sinabi ni Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, tinanong ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kauna-unahang masjid na itinayo sa lupa. Qala al-Masjidul Haram. Sinabi niya pinakaunang masjid ay ang Masjidul Haram. Thumma ay qala al-Masjidul Aqsa. Ang sumunod daw na masjid na itinayo ay ang Masjidul Aqsa sa Palestine, sa Jerusalem. At itong Masjidul Aqsa, actually, ang Masjidul Aqsa doon, yung kabuuan ng lugar na yun, na doon napapaloob yung Qubatus Sakhra, yung Dome of the Rock, yung Masjid al-Qibli, na mas lumang masjid kaysa doon sa Dome of the Rock. At lahat ng lugar doon, yun ay tinatawag na Masjidul Aqsa.
So merong dalawang malaking masjid doon. Pero kung tutuusin, yun nga, pareho silang nasa loob ng lugar o teritoryo ng Masjidul Aqsa. Kasi nasabi ng mga scholar, alinman sa dalawang masjid na ito, ang pagtayuan ng sala ng tao ay makukuha niya ang gantimpala na katulad ng ipinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nagsala dito. So ang Masjidul Aqsa raw ang pangalawa na itinatag na masjid pagkatapos ng Masjidul Haram. At nagtanong nga si Abu Dar, kam bainahuma, ilang taon ang pagitan ng dalawang ito? Qala 40 aman, 40 years daw ang pagitan ng pagkakatayo ng Kaaba at ng Masjidul Aqsa. Wataqahu al-Kaaba wa hiya qiblatul muslimina fi masharikil ardi wa magharibiha. Wasdal Masjidil Haram takriban. Ang Kaaba ay matatagpuan sa gitna ng Masjidul Haram. Itong pinakasentro ng Masjidul Haram. At sinabi dito, وَيَبْلُغُ إِرْتِفَاؤُهَا 15 metran وَهِيَ عَلَى الشَّكْلِ هَجْرَةٌ كَبِيرَةٌ مُرَبَّعَةٌ الْبِنَاء. Ang height daw ng ng Kaaba, ang height daw ng Kaaba ay 15 meters. So 15 meters, so mga ano yun, humigit kumulang 5 palapag na building. 5 palapag na building. So mas mataas pa rito yung mismong Kaaba. At ito raw ay nasa hugis, nasa shape ng para siyang hujra kabira, parang isang malaking kwarto. Ang hujra na tinutukoy dito, hujra na parang bahay na kwadrado. At ganito yung bahay ng mga Arabo nung panahon na yun. Kahit yung mga bahay ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakadikit noon sa Madina, sa Masjid al-Nabawi, ganun yung itsura, kwadrado. So ganun ang itsura din ng Kaaba, na ito ay kwadrado, pero ito ay napakalaki. Ito ay 15 meters, sa mga 5 palapag na building. Dito nga ang kibla ng mga Muslim sa silangan at kanluran. At sinabi dito, dinugtong dito, ala wajhit takrib, o kadbanaha Ibrahim al-Khalil alaihissalam. So umigit kumulang nga, parang cube talaga ang itsura nito. At itinayo ito ni Ibrahim alaihissalam, bi amrim minallah, ayon sa utos ni Allah. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah verse 127, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bayti an la tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud. Nang itinilaga ni Allah si Ibrahim alaihissalam, itinilaga sa kanya ang lugar kung saan itatayo ang bahay, ang Kaaba, habang iniutos sa kanya na huwag siyang magtatambal ng anuman kay Allah. At dalisayin ni Ibrahim ang Kaaba para sa mga Taifin. Taifin, ibig sabihin, nagsasagawa ng tawaf doon sa Kaaba, umiikot sa Kaaba. Wal qa'imina, mga nakatayo sa sala, barok ka is sujud, ang mga nakaruku at mga nakasujud. So dito, makikita natin yung pagpapabatid na kahit itong panahon ni Ibrahim alaihissalam ay meron ng sala. So meron itong qiyam, merong ruku, merong sujud. At bukod sa sala, meron na ritong tawaf, pag-ikot sa Kaaba, alhamdulillah, na isang gawaing pagsamba na kahit ang Quraysh isinasagawa nila bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tangan ng Quraysh ang bakas ng mensahe ni Ibrahim alaihissalam, ng pangaral ni Ibrahim alaihissalam, hindi lang talaga sila sumusunod sa kaisahan ni Allah. Kaya hindi may tuturing na ahlul fatra
ang Quraysh na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ang kanyang mga magulang ay namatay na hindi Muslim. Ang kanyang ama, ang kanyang ina ay namatay na hindi Muslim. At hindi mapapangatwiranan na hindi maaring sabihin na namatay sila sa pagiging kabilang sa Ahlul Fatra dahil hindi dumating sa kanila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo nga, kasi namatay sila bago sila namatay o bago naging propeta. Namatay sila bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nasa kanila ang mensahe ni Ibrahim alayhis salam. At patunay nga nito yung mga ginagawa nilang mga pagsamba na mula sa Sharia ni Ibrahim alayhis salam, pero hindi lang sila sumusunod sa tauhid. So ito ay nandun nga sa Suratul Hajj. Suratul Hajj pala yun, yung kanina. Verse 26. At yun nga, yung wama na bawa na, ang kahulugan ng bawa na siyang itinalaga o iniutos kay Ibrahim alayhis salam, ay irsyaduhu ilayhi wa sallamahu lahu wa adina lahu fi binaihi. Si Allah, siya ay naggabay sa kanya at dinulot na si Ibrahim alayhis salam ay maging ligtas sa gagawin niya na ito na pagtatayo ng Kaaba, at nagpahintulot si Allah sa kanya ng pagtatayo ng Kaaba. Alhamdulillah. At ganyan din sa iba pang aya, yung nga sa Suratul Baqarah verse 127, wa idha yarfa'u Ibrahim al-kawaid min al-bayti wa Ismail. So angat daw ng mga pundasyon ng mga saligan ng Kaaba si Ibrahim alayhis salam at si Ismail alayhis salam. Iniulat din mula kay Wahab bin Munabbih, sinabi niya, banaha Ibrahim alayhis salam thumma al-Amalika thumma Jurhum thumma Qusay bin Kilab. Sa mga nakikilala na nagtayo ng Kaaba, unang-una nga si Ibrahim alayhis salam, at sumunod yung isang tribo ng mga Arabo, yung Amalika, at pagkatapos yung Jurhum, at pagkatapos ay si Qusay bin Kilab. So ilang beses na rin na naitayo kumbaga yung Kaaba, pero yung Kaaba na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, more or less, yun din yung materyales na ginamit para mabuo ito. Kumbaga nire-renovate lang nila. Wa amma bunyanu Quraysh lahu famashhurun. At gayon din nakikilala ang muling pagtatayo ng Kaaba na ginawa ng Quraysh. Wa ja'alu yabnunaha bihijaratil wadi tahmiluha Quraysh ala qabiha farafa'uha fis sama'i ashrina diraan. Sa Quraysh, nung tinayo nga nila muli ang Kaaba, so gumamit sila ng mga bagong bato at iniangat nila ang Kaaba ng mas mataas na pagkakatayo. Na more or less, ito na yung height nito ngayon sa panahon natin. Ngayon, alhamdulillah. So itong sinasabi nila na naging height ng pagtatayo ng Quraysh, na 20 diraan. So ito ay yun nga, more or less 30 feet. So ganun din, parang mga ano din, mga 15 meters more or less din ang taas nito. Alhamdulillah. Wa kana bayna bunyan al-Ka'bah wa bayna ma anzala alayhi 5 sinin wa bayna makhrajuhu wa binaiha 15 sana dakarahu Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdullah bin Uthman an Abi Tufail wa dakara an Ma'mar an Zuhri hatta idha banuha wa balagu mawdi ar-rukun ikhtasamat Quraishu fi ar-rukni ay al-kaba'il turidu raf'ahu hatta shajara bainahum faqalu ta'alaw nahkum awwala man tatlu alayna min hadhihi as-sakka fastalahu ala dhalika fatala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nabanggit natin ito dun sa tinalakay natin na
pagtatayo ng Kaaba. Nang sinira na nila yung Kaaba at nung ibabalik na nila yung black stone ay hindi sila magkasundo kung sino ang magbabalik nito. Hanggang sa napagkasundoan nila ng mauunang papasok sa pinto ng Masjidul Haram, yun ay pipiliin nila na maglalagay ng black stone at itinakda ni Allah ng unang papasok doon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi rito, fahakamu fa'amara birrukni fawada'a fi thawbin thumma amara sayyida kulli kabilatin fa'atahu nahiyata min ath-thawbi thumma artaqa huwa farafa'u ilayhi ar-rukun. So nga, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumuha siya ng tela at pinahawakan ang lahat ng dulo nito, ang bawat dulo nito sa mga pinuno ng mga angkan ng Quraysh at binuhat nilang sabay-sabay ang black stone at dinala ito doon malapit sa Kaaba at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang naglagay sa sulok na kinalalagyan nito ngayon. Fakana huwa yada'u sallallahu alaihi wasallam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga ang naglagay dito. Iniulat naman ni Imam Muslim mula kay Aisha radhiyallahu anha, an al-Jadari amin al-bayti huwa qala na'am. So, meron daw nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pader nung Kaaba. Doon sa Jadari na tinatawag. Yung Jadar na ito na tinatanong ni Aisha kung ito ba ay bahagi ng Kaaba. So sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, oo, ito ay bahagi ng Kaaba. So ito ay bahagi pa ng Kaaba bago pa ito muling itinayo ng Quraysh. Bago pa ito muling itinayo ng Quraysh. Pero yun nga, nang itinayo ng Quraysh muli ang Kaaba, ito ay pinaliitan nila ng konti at kahit ang Hijr Ismail hindi na nila naitayo ng kumpleto sa loob ng Kaaba. Qultu, falima lam yudkhiluhu fil bayti. So bakit hindi nila isinama yung Jadar sa loob ng Kaaba? Qala inna qaumaka kassarat bihim an-nafaqa. So tinapos na nga ng pera ang Quraysh. Qultu fama sya'na babihi murtafian. Bakit naman matinaas o bakit mataas naman ang pinto ng Kaaba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ala dalika qaumuka liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. So ginawa ito ng iyong mga kababayan para ipapasok lamang kung sino ang gusto nilang papasukin at hindi makakapasok ang ayaw nilang papasukin. Walau anna qaumaka hadithun ahduhum fil jahiliyati fa khafu an tunkira qulubuhum lanadartu an udkilal jadar fil bayti wa an narrika babahu bil ard wa an ulzika babahu bil ard. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may plano pala talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung bubuuhin daw niya muli ang Kaaba, ipapasok na niya yung jadar na sinasabi sa loob ng Kaaba. So lalaki yung Kaaba at yung original na structure nito nung panahon ni Ibrahim alayhis salam. Yung tinibag ng Quraysh. Pero nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so lumilitaw sa hadith na ito, ng pag-uusap nila ni Aisha ay pagkatapos ng Fathu Makkah. Nag-usap sila nito pagkatapos ng Fathu Makkah. At Muslim na ang Quraysh. So nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung hindi lamang bago pa sa Islam ang Quraysh at inaayawan nga niya na maaring magagalit sila o hindi nila matatanggap yung gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ibabalik niya sa orihinal na anyo ang Kaaba. Pero nga, hindi na ito na ipatupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maibalik ang Kaaba sa orihinal nito na anyo. At nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sumunod na mga khalifa hindi nila binago ang Kaaba. Hindi nila binago ang Kaaba
sa katwiran na hindi naman talaga ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron siyang kagustuhan na gawin ito. Meron siyang kagustuhan na gawin ito, pero hindi nga nila ginawa. Dahil hindi siya, hindi nagpakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding pagnanais na baguhin ang Kaaba. At nagkaroon ng iba't ibang mga, pagbabalik-balik ng pagpapalit-palit ng anyo ng Kaaba. Hanggang sa dumating na yung panahon ni Imam Malik, ni Imam Ahmad, nang tinanong siya tungkol sa dapat bang ibalik pa ang Kaaba sa orihinal nitong anyo. Ibig sabihin sa mga pundasyon na itinayo ni Ibrahim alayhis salam, sinabi niya na hindi na kasi pakaisipin ng mga tao na pinapalitan ng itsura ng Kaaba tuwing nang magkakaroon ng bagong pinuno. So kaya yan, ang Kaaba na nakikita natin ngayon, ayun na yung Kaaba. Ang mga boundary nito nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pang ibang nangyari sa Kaaba. Dadaanan natin yung iba pa, inshallah, na mahalaga. Ang mahalaga ngayon, alhamdulillah, natalakay na natin yung current na itsura ng Kaaba, so bakit siya naging ganito, alhamdulillah. At yung iba pang mga makasisayang nangyari sa Kaaba, itutuloy natin next week. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.